ang isa sa pinakabago nating produkto, DXN Lion's Mane Coffee in A-Cup. At syempre, yes, titikman natin. Yun. Mag-unboxing daw tayo. Ayun, oh. Maraming nano dito eh. Na-starstruck eh. Ano Ayun, daw meron dito sa cup? Ayun. Ang tagal mo buksan. Yan siya. Ayun, yung iba, sobrang excited. Dinilalagay na kaagad ng tubig. Actually, may sachet sa loob. Ayun, oh. Ayan. Ayan siya sa loob. At may, syempre, may stirrer. Yes. Ayan na. Ganun lang siya. So lang ating pot is cordyceps. Ayan. Sorry, konti lang akong tubig. Mas malasa kapag konti lang ang hot water. Ayun, ready na ang ating DXN Lion's Mane Coffee in a Cup with magandang model. Yeah. Good morning, DXN! Good morning, DXN World! Muli ako po ang inyong lingkod, DXN Mommy Karen, at meron akong katabi na napakagandang Service Center Directress ng DXN Silang, Cavite. So, ano nga ba ang iniinom natin ngayon, Madam Ganda? Yes, as Lion's Mane Coffee. Ang ating Lion's Mane Coffee in a Cup. So, habang kami ay nagkukwentuhan at syempre, makikipagkwentuhan tayo ngayon sa ating fresh from DXN Free Travel. Ayan. Malaysia. Malaysia! Yeah. Grabe! So, bago tayo pumunta dun sa exciting part, Madam, pwede ba natin balikan ng konti kung paano ka nga ba napunta sa DXN? Ayun, no? Walang iyakan na, Jo. Actually, nag-member ako sa DXN 2001. That time is, empleyado ako tindera ng mga sapatusan. So, nung nakita ko si DXN, actually, nung nakita ko siya, wala akong pera eh. Oo. Kasi, magkano na naman sahod ng isang tindera? O, diba? That time, ang sahod ko lang is 3,500. So, kakain ka, o diba? Nangungupahan ka, wala. Actually, walang natira. So, nung nakita ko si DXN, nabaliw ako dun sa bilog-bilog. Ayun, no? Oo. Kaya sabi ko, dito na mabago buhay ko. Kaya nung yung membership or yung entrance fee natin, ginawa ko talaga siya ng paraan. Bininta ko yung cellphone ko. Yan. Wow. Nakapag-join naman sa DXN. Ayun, no? Yeah. Grabe. Totoo talaga na kapag gusto, may paraan. Yes. Ayun, no? Sino naman po, Madam Ganda, yung nag-invite sa'yo or nabigyan ka lang ba ng flyers? Actually, talaga ang galing ni Lord. Kasi yung upline ko talaga hindi ko kilala eh. Oh, wow. Nagkita na lang kami nung nag-member na ako. Oh, wow. Oo, nagkagulatan na kami. Ito pala. Oh, surprise! Diba? Surprise! Ang galing lang ni Lord kasi binigay niya sa akin. Ito si DXN. Siyempre, yung tao talaga kasing nakakatulong sa akin. Kasi sabi ko nga, nag-umpisa ako sa wala. Oo. Pero, alam mo, yung Nico Masahe, wala eh. Buti na lang andun siya. Wow. So, ginaid ka niya, tinulungan, tinuruan, at talaga namang andun siya para tulungan ka. Yes. Kaya yung nag-start ako, talaga as in, tudo na. Tudo. Wow. Kumbaga, yung tulog namin, 2 hours na lang. In 24 hours, 2 hours lang yung tulog. So, the rest nun is trabaho. Sa umaga is through inviting, sa gabi sealing. Kaya hindi naman ako nabigo kasi after 3 months nag-starobi ako that time. Ang lalaki ng bonus namin that time, starobi is 32,000. So okay na para sa akin. Kasi ang hangad ko lang naman noon is 15,000, okay na ako eh. Pero grabe, times 2. Times 2 pa, sobra pa sa times 2. Oo, times 2 yun. So, ibig sabihin, Madam, yung una mong nagustuhan sa DXN is business agad? Business. Kita mo akong pera eh. Ambisyosa. hindi sa product. Sa product na lang is to follow na lang siya. So, doon mo na lang nakilala si products nung nag-start ka na sa DXN business na. Ayun. So, paano yung pag-start niyo po ng DXN, full-time agad? Full-time ako kaagad. Kasi hindi na ako bumalik sa trabaho nung nakapag
nag-attend ako ng BOM, hindi na ako pumasok kinabukasan. Oh, wow. Oo. As in, decide agad. Walang, di na ako nagdadalawang isip, di na ako Kasi sabi ko nga sa buong buhay ko, ito pa lang yung opportunity na una kong nakita na talagang, sabi ko, dito mabago yung buhay ko. Wow, grabe. Hindi naman ako nagkamali. Oo, grabe. Kasi nung mga time na yon, marami din talaga actually hanggang ngayon nga marami pa rin ang duda. Pero ikaw talagang laban kung laban. Ay, oo, kasi sanay ako sa hirap. Ayaw ko nang umuwi ng probinsya na magtanim uli ng palay. My God, ang hirap nun. Kaya sabi ko, ito talaga yung way. Actually, ito talagang nakita ko na talagang mabago ang buhay ko. Kasi ayaw ko na alam mo ba, kaya ginawa ko si DXN kasi isa lang namang rason ko Pag ako nagkaroon ng pamilya, ayaw ko nang mahirapan yung anak ko. Yun lang naman Kasi ang hirap, naranasan ko na yung kung saan ako nakikitira. Alam mo yun? So, bata pa lang ako, kung sino na yung nag-a-adopt, joke. Kung saan ako nakikitira, actually. Ngayon sa ibang bahay, bukas sa ibang bahay. Kaya pag hinanap ko si Myra, tuturo kung saan bahay. Kaya nung kumita ako sa DXN, hindi ako galit sa bahay. Ano kami kung piniling bahay? Wow! Nanggigil kayo sa bahay. Oo, ganun. Grabe pala yung lalim naman ng hugot. Kasi, ng pinanggalingan ng isang Myra Naga. Yes. So, actually, hindi doon natapos Kasi nung time na yun, nag-start ako sa DXN is dalaga ko. Kaya napakaswerte yung mga single. Naku, walang hadlang, sarili mo lang. Oo. Kaya nung nag-asawa naman ako, ito na naman, challenge. Oo, kasi yung napangasawa ko kasi OFW. So, naranasan namin na nagsama. Pag uwi niya, 3 months lang, alis na naman. So, sabi ko, anong purpose? Bakit pa ako nag-asawa? Iiwanan ka lang din naman. Kaya nung time na yun, nag-decide na naman ako. Ako lang, nag-decide. Diyos ko, pag uwi niya, wala na siyang bahay. Bininto ko bahay. Pinakat ko lang sa Vicente. Di ba, baliw yun ang pag-asawa niya. Sira ulo. Uy, grabe ang gano'n. Oo, ganun ako. Pagdating ng mister mo, surprise. Wala ka ng bahay. Sa center kami natutulog. At least minsan may center ako. Yes. So, eto na po yun. Yes. Eto na yung DXN Silang. Grabe pala yung pinagmula ng DXN Silang. Yung parang joke lang, pero eto na yun. Oo, dito na ako nagdalaga. Dito ako talaga. Actually, 360 degree na ba? Anong taon yun, madam? Nung nag-service center ako is 2004. 2004. Yes. Nag-join ako is 2001. After 3 years, nag-put up ka na. Nag-asawa that time. At tumira sa service center. Oh, yes. Uy, ang saya. Ang bongga nung kwento ng DXN Silang pala. Actually, ngayon ko lang yan nalaman, madam. Kasi mahihain ako. Kung hindi mo tinatanong yun. Ay, ganun. Oo, grabe. Grabe ba? Ganyan po kami kamahiyain sa DXN. Oo, grabe. Nung nasimalo niyo na, madam, itong service center, 2004, nag-boom ba siya agad? Actually, that time kasi andun yung gigil. As in, lahat talaga na tao nakikita namin pera Oo, pera talaga. Sabi ko, ba't natin sasayangin itong taong to, yung ulo na. Hindi na namin pinapakawalan pag nakapasok na gano'n na center. Ay, hindi namin pinakawalan. Wow, kaya that time, 3 months pa lang, nakapasok na tayo sa top. Wow! Grabe! Kasi talagang yung gigil nandoon So, nung time na yun, talagang hataw na, network na, kasabay ng pagiging service center director. Kasi isa lang naman purpose mo ang kumita. So, bakit mo pa i-delay yung diba? So, kung magagawa mo lang naman, gawin mo lang ngayon. Bakit ba pabukas pa? Nanggigil na rin. Oo. Actually, gigil ako doon sa enjoy. Parang bumalik yun, nag-plus wag yung paano ko nag-start Wow. Oo, kasi nasisiko kayo sa paunahan. Grabe sila. Wala silang paki. So, ito na nga. Bago nga tayo dumako dun sa kwentong yun. So, nanggigil na kayo sa pagsisimula ng negosyong DXN. Then, ginawa nyo na, hinataw nyo na, kailan po yung first travel nyo? First travel ko actually. Free travel. As in free? Yes. 2004. Wow. Kaso lang,
wala ka talaga probinsyana eh, wala kang alam eh. Ang akala ko lang, parang lang sumakay ng bus. Hindi kailangan ng passport. Walang passport! Sabi niya, pinalis sa tayo, wala kang passport. Hindi ako nakasama. Hindi ako nakasama. At sabi yun yung first time sana, Malaysia yun. So, the following year, yun na, pinaghandaan ko na, nag-Hong Kong na kami, hindi ako pwede mawala. Yun na yung first time. First time na ako. Kamusta po yung first time Ay, experience? naku, ang daming nakakatawa pag first time. Nakakatawa na nakakaya maraming experience. Pero, kung hindi dahil sa DXN, hindi ko maranasan na. Grabe So, from 2005, na first travel nyo, nagsunod-sunod na po sunod-sunod na siya. Yearly na. Yearly na siya. Oh my gosh. Nakapag-cruise na ako, nakapag-Singapore, nakapag-Macau, Hong Kong, ilang beses na nakabalik ng, actually sa Malaysia, pang 4th time ko na ngayon ng Malaysia. Itong grabe. So, ganun ka-laki ang nagawa ng DXN. Kasi imagine, free travel. As in, wala kayong ginastos doon sa travel na yun. At kung hindi nag-pandemic, hindi yun matitigil. Yes. At ngayon lang ulit, 2023, nakapagpa-travel dahil ngayon lang medyo lumuwag sa mga paglabas ng bansa. So, ngayon nga po na fresh kayo from DXN Malaysia. Kamusta naman yung feeling ng nag-travel ulit after ng, kasi ilang years ding natigil, di ba? Pandemic. So, 2020, 21, 22, and then ngayon lang. So, 3 years. 3 years. Actually, ang tagal kong hindi nakasama sa travel eh. Kasi, para bang, andun na yung nabili ko na lahat. Oo, may bahay na kami, may sasakyan. Ito, may sarili akong service center. Pag dumating yung punto na, ano ba ito lahat ng paghihirap ko, wala naman kaming anak. So, talaga as in, nag-rest ako. Yun, nagpahinga. So, kagandahan si Dix, nagpahinga ako, yung bonus mo, yung kita mo, tuloy-tuloy. Yun ang kagandahan doon. So, ngayon yung pagbabalik ni Myra. Ngayon yung gigil ulit. Oo. Grabe. Pero, medyo parang may konting doon sa part na yon na tumigil. Tumigil sa pag-network, pero pag-use ng product, tuloy-tuloy naman. Parang kumbaga yung pakiramdam na parang walang pupuntahan or walang patutunguhan. Kasi sabi ko nga, kung sino ba yung magmamana kung wala kang anak? Kaya nagpahinga talaga ako as in 4 years, hindi lumalabas ng bahay. Kaya sabi nila, nasaan na si Myra? Nagtago. Oo, nagtago sa kwarto, walang labasan. Nag-beauty rest ng 4 years. Kasi, nung time kasi yun, nang kaming mag-asawa, as in, wala kaming oras para sa amin. Kasi yung time na yun, sabi nga namin, bibigyan kami ng anak, okay lang. Pag hindi, okay lang din. That time, hindi talaga namin priority. So, yung okay na parang nabili na namin yung bahay. Oo, ready na. Kaya na. Nag-rest ako. Nag-rest kami mag-asawa actually. Wow. Araw-araw kaya honeymoon. Yun eh. Yun. Parang bagong kasaluloy. Yes. So, ang bongga. Kaya naman, ngayon, 8 years old na siya. Ayun. Nagbunga, syempre. Oo naman. Hindi pwedeng hindi. So, yun pala yung isang technique. Kung gustong magkaroon ng pamamanahan, mag-rest muna, mag-beauty rest ng bonggang-bongga. Kaya naman talaga ngayon, nagbalik yung gigil sa DXN. Parang bagong member ako uli. Wow. So, i-share mo nga, madam. Ay, grabe. Yan yung experience namin ngayon sa Malaysia. Actually, si Malaysia, sabi ko nga, pang 4 times ko na siyang narating. Oo. Nung time kasing to, pinorso ko siya dahil doon sa Cyber Valley. Talaga as in doon ako, sabi ko hindi ako makakasama. Kaya ginrab ko yung promo, hindi DXN. Kaya wala na rin tulugan that time actually. Kasi hindi biro yung qualification eh. Actually sa India, napakadali sa kanilang qualification. Sa Pilipinas lang yata ang duguan. Pero ganun pa man, ayan. Sulit na sulit. Sulit yung paghihirap namin kahit alam mo, kahit 2 oras lang yung tulog, pero lahat ng sinulit namin yung bawat punta. Bawat araw. Bawat araw. Sa ilang araw nga ba kayo dun, madam?
4 days lang kami eh. Sa Malaysia. Sa Malaysia. Pero okay na. Sulit na sa 4 days. Yung unang araw nyo po? Ang unang araw namin is sa KL. Parang ano lang kami, pasya ba? Pumunta kung saan ka pumunta. Second day, yun yung farm. Wow, Actually, si farm, DX ilang and beses ko farm. na nakita si farm. Pero ngayon, iba siya. As in, ang lawak. Oh, wow. Oo, ang lawak. Ibig sabihin, mas lumaki si lumaki. DXN. Sa kabila ng pandemic na Yes, dumaan. nag-expand pa siya. Wow, grabe. At continue yung pag-i-expand. Actually, marami akong mga nakikita, hindi ko nakita noon. Oh, wow. Oo. And then yung third day? Ang third day namin is pumunta kami ng hindi, sa second day pala. Mati kami ng anniversary. Anniversary. Yes. Yung 30th Ang anniversary, my God. Imagine mo na lang buong country. Di mo alam kung saan ka lulugar. Ang daming tao. Di ba hulugan ng karayo? Iba-ibang lahi. Yes, iba-ibang lahi. Ang pinakamarami doon, Pero, India, ang kukulit nila. Sabi ko, nagiging audience na lang kami. Kung gigil kami, mayroon pa pala mas gigil pa eh. Grabe, no? And then yung third day, yun yung farm. Yes, yun yung farm. DXN Farm and Factory ba yan? DXN Coffee. Doon namin nakita yung DXN Coffee. Yung building ng DXN Coffee. Wow. Pupunta ka lang doon sa Malaysia para magkape. Yun ang ganda na building. My God. Grabe. Tapos yung fourth day po? Fourth day namin is libre na kung saan na rin kami. May bili ng mga pasalubong, gano'n. Bibili ka ng DXN product. Bumalik kami actually ng Cyberbell. Namili ng product. Medyo hindi ko lang nabili lahat kasi marami. Ang dami. Naubusan ng stocks. Yun. Sa daming counter namimili. Nagagawan. Oo, nagagawan. Natalo yung kainan natin. Kailangan mo pa magpagsikuhan. Gano'n. Kasi talaga nagkakaagawan. Ay, naku, my God. Grabe, no? So, yung experience na yun ulit is yun yung nagpabuhay ulit nagpakulo ulit ng dugo nyo. Para talaga namang hatawin na ulit ang DXN business. Yes. Grabe, no? Grabe yung energy na meron sa mga ganong klase ng travel. Dapat yung mga ganitong pagkakataon dapat mas masaya kung marami sana tayo. Pero may next travel pa naman, dapat paghandaan kasi nakaka-excite yung Langkawi. Biruin mo si Dr. Lim bumili ng isang isla. Wow. Ngayon kasi is ongoing through construction siya. So hindi namin napuntahan at hindi pa siya pwedeng puntahan. So siguro next travel doon na sa Langkawi, may ganda. Kung gaano kaganda ang Cyberbell, may Cyberbell din doon, may opisina. Imagine mo na buong isla. Wow! At ngayon din, madam, no, i-inform din natin yung ating mga viewers na nitong nagdaan na pandemic, imbis na, kasi yung iba akala nila wala na DXN, diba? Lalo lumiit or ano ba, na ayun na nga, yun yung sinasabi ng iba na nawala na. Pero ang katotohanan is noong pandemic time, mas lalong lumaki at lumakas si DXN. Kung hindi po ako nagkakamali, pandemic ang Cyberville natin, diba? Nabuo? Oo, binuo. Pandemic, At saka yung mga bago nating factory. Yes. Sa 5 bansa. May pero tayo. Wow! Grabe! Nag-expand pa lalo si DXN. Nag-expand lalo si DXN. Sila lang naman nang nawala, hindi si Totoo. DXN. Totoo. Actually, dito sa DXN sila mas lalo siyang lumakas noong pandemic kasi marami siyang natulungan na produkto, yung mga natulungan na nadugtungan yung buhay nila. Actually, maraming mga experience na COVID o nag-agaw buhay na dahil kay DXN product. Natulungan talaga. Ganun kaganda yung produkto o yung company natin. Ayun, no. Kaya talaga namang tayo, hindi tayo magdadalawang isip or mahihiya na i-offer, ikwento yung ating DXN products kasi proven and tested. Yes, kaya ngayon parang nasanayan na rin, nag-accept na rin. Kasi that time, ang hirap ng transpo kasi walang labasan. Kaya yung transaction namin doon, lalamog, ganun. Hanggang ngayon, nadadala pa rin namin. Lalamog pa rin. Sabi ko, wala ng pandemic pwede na kayo lumabas. Oo. So, pero yun din ang malaking tulong din na nagawa. Yung lalo yung mga hindi nakakalabas ng bahay, laking tulong yung mga deliveries na lang.
Ngayon, nakasanayan na nila. Kaya, mas madaling access nga rin naman, Yes. lalo kung busy rin yung ano. So, madam, eto na nga, eto na, galing na kayo sa travel, eto na, nakuha nyo na yung mga pangarap nyo, bahay, sasakyan, service center, syempre yung anak, yung travel, kasi importante yun yung pamamanahan. Oo, yun yung pinaka-importante. Ngayon, madam, ano yung next target na nagpapagigil lalo sa'yo? Ang next target ko, oh my God, malakihan na ito. Kasi actually, ang next target namin mag-asawa, no, yung papahingahan namin matumanda na. Parang rest house na siya na yung kompleto na may swimming pool, yung kung wala ka rin gagawin, di ba? Pang-retirement, So, yun yung binubuo namin ngayon. Hopefully, sana next year maumpisahan na yung construction. My God. Kasi it's malaking budget. Million. Pero sigurado naman akong kaya. Yes. So, actually, good news. Kasi bliss lang ako Kasi sa budget namin yun, nasa kalahati na kami. So, sana, grabe. Yun yung grabe nagawa sa akin si DXN. Sabi ko nga, kung wala si DXN, ewan ko, di ko alam kung saan ako pupulutin. Siguro, hanggang ngayon, nangupahan pa rin. Siguro, hanggang ngayon, para bang kahit isang tuka. Maswerte na siguro kung makakain isang bisis isang araw. Ganun, mga ganun. Kasi naranasan ko yung maliit pa ako. Yung talaga. Mag-iyakan ko tayo. Malapit na nga pong bumagsak pinigil nyo lang Kaya actually, naranasan ko nung nag-aaral ako. Itong hindi ko makakalimutan, yung 4th year ako high school. Kumbaga, sabi ko nga baka nung time na yun, baka hanggang doon na lang. Dahil wala ka talaga kumakain. Muntikan talaga siya. So, buti na lang mayroong taong tumulong. Ibang tao naman, tumulong sa akin para madugtungan pa yung buhay. Nakaka-survive naman. So, bait naman siguro ni Lord, hindi talaga ako pinabayaan. So, yung lahat ng paghihirap yun, yung parang yun yung nagiging sandata ko para gawin ko si DXN. Kaya nung nag-start ako, yung hirap, sisiw lang yan Kasi nagawa ko ng maliit pa ako maliit pa lang. Hindi pa ako nag-aaral, hanggang nag-aaral. Kaya nung nakagraduate ako ng high school, actually hindi ako nakapag-kolehiyo dahil talaga sa pera. So, kaya nung pag-graduate ko ng high school, nagtrabaho ako agad. Pumunta ako ng Maynila, na sumama ako sa mga nagre-recruit sa probinsya, na libre pamasahe, buti na lang tama na samahan ko. Oo, hindi yung sayaw-sayaw. Grabe talaga. Sumama ako, hindi ako nagdadalawang isip kasi hirap talaga sa probinsya. Sabi ko nga, kung hindi ako alis ng probinsya, doon ako mamamatay. Sa hirap walang makain. Kasi maliit pa lang ako, ulila na kasi ako sa amat na. Kaya sariling sikap. Ano ba yan? Bakit ako yung naiiyak? Ganun siya. Siguro naman, yun talaga pinagkaloob sa akin kasi kung hindi dahil siguro naranasan ko yun, hindi ko rin magagawa. Grabe. Kaya nasa decision na lang sa akin nung nag-umpisa ako Oo, parang, okay na. Kasi immune na ako dyan. Nung nagsiling, yung nag-DS ako, nagsiling. Nakipaghabulan ako ng mga taxi driver. Wow. Para lang, kasi kailangan natin, di ba? Kailangan natin mag-maintain. So, wala kang pera. So, anong gagawin mo? Wala kang tumawag ka. So, gagawa ka talaga ng way na paraan. Ayun yung hirap na naranasan. Season na lang yun. Kasi dinaanan ko na maliit pa. Oo, kumbaga bugbog ka na sa hirap. Bakit ang hindi ko lang kayang gawin titingnan yung anak ko, maranasan naman yun yung hirap. Kasi naniniwala ako yung kahirapan is napamanay. Kaya sabi ko, hanggang sa akin na lang, yung sumpang yung kahirapan, hanggang sa akin na lang. Namana ko nga din yun So, dapat hanggang sa akin na lang. Huwag na sa mga anak ko. Kasi, syempre, idol natin. Grabe, sobrang na-inspire ako. Dito sa interview na to, hindi lang kayo ang pwedeng ma-inspire, kundi ako mismong nandito at narinig ko ang kwento na isang Miss Myra Naga. Grabe. Yung mga ganitong klase kasi ng tao, lalo't babae na katulad ko, na ganito kagigil sa negosyong DXN, sobrang nakaka-inspire. Kaya dapat dito sa DXN, titingnan mo kung ano rason mo. Yung deep why mo, alamin mo kung ano yun. So kung alam mo na, wala nang dahilan ba't di mo magagawa sa DXN.
DXN. Yes. Pero kung rason mo is andito yung crush mo, andito yung ang babaw, tumigil ka na lang. Sayang yung oras. Ayun. Yun lang. Oo. Cheers! Yay! Grabe! Thank you so much, Madam Myra Naga. Sobrang nakaka-inspire. Sobrang napakaganda ng kwentong DXN ni Miss Myra Naga. At bago po natin putulin po, ano na nga po ang position niya sa DXN? Yes, ang position sa DXN is gold diamond. Isang kimbot na lang, crown na. Hindi ko siya, pinurso eh. Sinayaan ko lang. Chill-chill lang kayo, chill pero lang. konting kembot na lang pala, crown na. Congratulations, agad-agad. Yes, ngayon pala. Kita tayo sa anniversary natin sa December 9. 24 years anniversary din. Yes. Yun. Yay! Thank you so much everyone for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.